Mapagpalang araw mga kalakbay. Naway nasa maayos po kayong kalagayan. Kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay itago niyo na lamang din ang aking katauhan sa alias na Raven. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naikwento lang din sa akin ng katrabaho ko sa probinsya na ayon sa kanya ay narinig lang din niya sa ibang tao. Ika-6 ng Hulyo, taong 1976. Alas 12:30 ng tanghali, abala sa pag-aayos ng debateryang radyo si Reggie nang dumating ang nobya niyang si Ivy. Halos 6 na taon na rin magkasintahan ng dalawa. Una sila nagkakilala sa basketball court. Dati kasing basketballista si Reggie at nagkataon naman ng araw na iyon ay sinamahan ni Ivy ang kaibigan niya sa panonood ng liga ng basketball. Mahaba-haba pa kung ikukwento ko ng buo kung ano ang mga nangyari. Basta sa maikling salita ay tadhana na mismo ang naglapit sa kanilang dalawa at sinong mag-aakala na tatagal ang relasyon nila ng ilang taon. Napatigil lang si Reggie sa pag-aayos ng debaterya niyang radyo nang napansin niya ang presensya ng nobya. Napakunot-noo pa si Reggie bago sinalubong ng haligang kasintahan na agad namang tinugon ng dalaga. Tinanong pa ni Ivy ang binata kung maaayos na ba ang radyo nito. Kaya sinagot siya ng binata na kinakailangan pa nitong ibilad sa araw ang radyo upang tuluyang gumana. Pinuksan naman ng dalaga ang binata at biniro na sa susunod ay huwag na itong magdadala ng radyo sa palikuran dahil baka mahulog na naman sa tubig. May pinuntahan ka ba kanina? Pagbabago na Reggie sa usapan. Bakas naman ang kaseryosohan sa mukha ng lalaki. Dumaan kasi ang binata sa bahay ng nobya ng umagang iyon. Ngunit hindi niya ito naabutan sa bahay nila at ayon sa ina ni Ivy ay maagang lumabas daw ito. Natigilan pa si Ivy dahil sa tanong na iyon ng nobyo. Ngunit ilang saglit pa ay sumibol ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Sa kanya sinabing dumalaw siya sa panaderya ni Aling Cristela. Ani ng dalaga ay bigla raw kasi siyang nakaramdam ng pananabik sa tinapay na hopya ni Aling Cristela. At sa katunayan ay dinalhan pa niya ng hopyang tinapay ang nobyo. Hindi na ulit nagtanong pa si Reggie sa nobya at salipay inakay niya ang dalaga patungo sa kusina. Tinulungan pa siya ni Ivy sa pagtitimpla ng inumin nilang kape at nang matapos ay sabay silang bumalik sa sala at doon nagkwentuhan. Ganyan ang palaging ginagawa nila sa tuwing nagkikita silang dalawa o hindi kaya ay sa tuwing dumadalaw sa bahay ng binata ang nobya. Marami nga ang nakapagsabi na sobrang swerte daw ng dalawa sa isa't isa. Maalaga sila sa bawat isa at halatang mahal na mahal nila ang isa't isa. Totoo naman ang tungkol sa bagay na iyon, ngunit may problema. Si Reggie ang tipo ng lalaking napakaseloso sa kahit anong bagay. Halos lahat na lamang ng bagay ay pinagseselosan ni Reggie na kung minsan ay nagiging dahilan ng pag-aaway nilang dalawa. Nag-iisa na lamang sa buhay itong si Reggie. Sa pagkakaalam ni Ivy ay maagang naulila sa magulang ang nobyo niya at hindi rin ito nabanggit sa kanya ang iba pa nitong pamilya o kamag-anak. Dahilan kung bakit naisip ng dalaga na kaya ito seloso dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Naiintindihan naman ni Ivy ang pagiging seloso ng kanyang nobyo. Ngunit minsan ay nasosobrahan nga lang ito. Nang matapos makapagkwentuhan ng dalawa, ay nagkayayaan sila na gumala sa parke at doon pansamantalang tumambay. Bago pa dumiretso ang dalawa sa parke, ay nananghalian muna sila. Dahil ng mga sandaling iyon ay lampas 1:30 na ng hapon. Nang matapos sa pananghalian ay hindi na nagsayang pa ng oras ang magkasintahan at agad na tinakang mahaba-habang daan patungo sa parke. Ilang kilometro rin ang layo ng parke mula sa bahay ni Reggie. Nang makarating ang dalawa sa parke ay nag-ikot muna sila. Napahinto lang sila ng may dumaang sorbetero. Agad silang bumili ng sorbetes, saka naganap ng pwesto sa parke at doon nila iyon sabay na nilantakan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay?
Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Alam mo namang napakadelikado ng panahon ngayon eh. Ano, gusto mo bang kunin ka ng gumagalang aswang? Napansin ng magkasintahan ng isang lalaki na sinisigawan ng isang batang babae at kung titignan ay parang magkapatid ang dalawa. Todo sa pangangaral ang lalaki sa nakababata niyang kapatid na walang tigil sa kakaiyak. Mukhang mag-isang gumala ang batang babae sa parke kaya siya napagalitan ng kuya nito. Hindi naman talaga galit ang lalaki dahil mas nangingibabaw ang pag-aalala nito sa nakababatang kapatid. Lalo na ito sa usapan na may gumagalang aswang sa kanilang baryo. Nanatiling nakatingin si Ivy sa lalaki habang tahimik na kinakain niya ang hawak niyang sorbetes. Napansin ng binata ang ginagawang pagtitig ni Ivy sa lalaki kaya inis na siniko ni Reggie ang nobya at tinanong kung nagustuhan ba nito ang lalaki na ikinaamang naman ni Ivy. Agad na hinarap ng dalaga ang nobyo. Sunod-sunod na napailing si Ivy dahil sa tanong na iyon ni Reggie. Tapos ay sinabi ni Ivy na na-curious lang siya sa magkapatid na iyon. Pero sa halip na maliwanagan ay minasama ni Reggie ang naging tugon ng nobya. Ilang beses niyang pinagpilitan na mukhang natitipuhan ng nobya niya ang estrangherong lalaki. Hindi Reggie, ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Na-curious lang talaga ako sa dalawang magkapatid, lalo na at binanggit nila ang tungkol sa gumagalang aswang sa baryo. Naisip ko lang marami na rin mga tao ang nabiktima ng nasabing gumagalang aswang. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin magawang mahuli-huli. Nakakatakot. Sana naman ay masolusyonan na agad ito. Sana mahuli na ng mga otoridad ang salarin at nang sa ganun ay matigil na ang mga kababalagan na nangyayari sa baryo. Mahabang paliwanag ni Ivy na mas lalong ikinasama ng timpla ng mukha ni Reggie. Mukhang tuluyang nawala sa mood ang binata dahil agad itong nagyayang umuwi na. Walang nagawa si Ivy kundi ang tahimik na sumunod na lamang sa nobyo. Kahit na may hindi pagkakaintindihan, ay nagawa pa rin ihatid ni Reggie ang nobya sa bahay nito. Naabutan pa nga ng magkasintahan ng nanay ng dalaga na nagwawalis sa harapan ng bahay nito. Nagmano pa ang binata sa ina ng kasintahan. Pinilit pa ng ginang si Reggie na pumanhik muna sa loob ng bahay nila. Na agad namang tinanggihan ni Reggie at salip ay maayos na nagpaalam itong umuwi. Nang sumunod na araw ay nagkaayos naman kagad ang magkasintahan. Dumalaw pa nga si Reggie sa bahay ng nobya nang makauwi ito galing sa trabaho. Nagtatrabaho kasi si Reggie sa pabrika sa bayan. Twice a week lang ang day off ng lalaki. Palaging abala man ng lalaki sa trabaho, ay hindi iyon naging dahilan upang palaging bigyan ng oras at atensyon ng nobya. Samantalang si Ivy naman ay nagtatrabaho sa isang parlor sa kabilang baryo. Ngunit hindi halin tulad kay Reggie, ay mas marami ang libre nitong oras kaysa sa nobyo. Nang sumunod na araw ay ibinalita sa radyo na muling may natagpo ang bangkay ng tao sa kanilang baryo. Ibinalita rin na maraming mga alagang hayop na nawawala at ilan sa mga ibinalitang nawawala ay natagpuan sa liblib na lugar ngunit binalatan na ng buhay. Ang balitang iyon ay mas lalo pang nagpagimbal at nagbigay kilabot sa mga taga-baryo. Nang dahil sa pangyayaring iyon, bago pa kumagat ang dilim ay nasa kanika nilang mga tahanan na ang bawat individual. Sinisigurado nilang palaging nakasara ang kanilang mga bintana at maging ang pintuan. Naghahanda rin sila ng pangontra laban sa mga aswang. Sa kabila ng pag-iingat ng mga taga-baryo, ay may nakalusot pa ring balita tungkol sa pag-asik ng aswang ng lagim sa baryo. Naging laman din ang usapan ni Reggie at Ivy ang balitang iyon. Ipinagtapat ni Ivy sa kasintahan kung gaano siya nakaramdam ng takot dahil sa mga kababalagan na nangyayari sa kanilang lugar. Sinabihan naman siya ng nobyo na huwag matakot dahil hindi niya hayaang mapahamak si Ivy at palagi siyang nasa tabi ng dalaga upang ipagtanggol ito. Ipagtatanggol kita, Ivy. Kahit na buhay ko pa ang maging kapalit, mahal na mahal kita. Masoyong wika ng binata sa nobya. Pero makalipas ang ilang araw,
ay muling nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkasintahan. Narinig kasi ng binata mula sa katrabaho nito na nakita niya raw ang nobya ng binata na may kahalikang ibang lalaki. Nang dahil sa narinig ay agad na pinagbintangan ni Reggie ang nobya. Ni hindi na niya nagawang magtanong sa nobya kung totoo ba ang binibintang sa kanya. Nagalit si Ivy dahil sa sobrang pagiging seloso ng nobyo, kaya nauwi sa away ang dalawa. Ilang araw din silang hindi nagkapansinan, at kung hindi pa kinausap ng nanay ni Ivy si Reggie, ay hindi pa sila magkakaayos. Binilhan pa nga ni Reggie ang nobya ng tinapay na hopya na paborito nito. Sa mismong panaderya ni Aling Cristel pa bumili ang binatang lalaki. Nainis pa nga siya dahil naabutan niyang lalaki ang nagbabantay sa panaderya. Tuwang-tuwa naman si Ivy nang dalhan siya ng nobyo ng tinapay na hopya at barakong kape. Dinala rin ng dalaga ng nobyo sa bayan at ipinasyal kaya tuluyang nagkaayos ang dalawa. Samantala ay kalunos-lunos ang sinapit ng isang batang babae na natagpuan sa liblib na lugar ng Purok 5. Ayon sa nakakita, habang naglalakad di umano siya, ay nasulyapan niya ang isang bangkay at nang lapitan niya ito, ay nagimbal siya dahil sa nasaksiyan. Wasak ang ulo ng batang babae at halos hindi niya ito makilala pa. Wakwak din ang tiyan at nawawala ang kanyang mga laman loob. Ito ang masamang balita ang bumungad sa nanay ni Ivy ng umagang iyon matapos niyang buksan ang radyo. Hindi rin naman bago sa kanya ang mga ganong balita, lalo na at ilang taon na ring binabalot ng misteryo at kababalaghan ng kanilang baryo. Napabuntong hininga na lamang ang ginang dahil sa mga narinig. Halos hindi niya masikmura ang mga kababalagang nangyayari sa kanilang baryo. Dati-rati naman ay napakatahimik ng kanilang baryo. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Napapailing-iling na lamang ang nanay ni Ivy bago nagpa siyang gisingin ng dalagang anak dahil may trabaho pa ito. Ngunit nang makarating siya sa kwarto ng dalagang anak, ay nabigla siya dahil sa kanyang naabutan. Ang dalaga niyang anak ay walang saplot at may kayakap na estrangherong lalaki. Sa sobrang pagkabigla ay napasigaw ang nanay ni Ivy. Gulat na gulat siya dahil sa nasaksiyan. Nang dahil sa ginawang pagsigaw ng ginang, ay nagising ang dalaga niyang anak at maging ang estrangherong lalaki na bahagya pang gumawa ng munting ungol. Napahikab pa nga ang dalaga at napatanong sa ina kung ano ang nangyari. Ngunit nang mapagtanto ng dalaga ang mga nangyayari, ay doon siya kusang natigilan. Nanlaki ang mga mata ni Ivy, saka natatarantang binalot ng kumot ang hubot-hubad niyang katawan. Napasingap ang nanay ni Ivy. Napasigaw ito at tinanong si Ivy kung anong kagaguhan ang ginagawa nito kasama ang lalaking estranghero. Doon na rin tuluyang nagising ang lalaking kasama ni Ivy. Nakagaya ng dalaga ay nabigla rin ng bumungad sa kanya ang galit na mukha ng nanay ni Ivy. Galit na sinugod ng nanay ni Ivy ang lalaki at pinaghahampas iyon. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang binitawan ng ginang sa lalaki, saka ito pinagtututulak. Wala namang nagawa ang estrangherong lalaki na katalik ni Ivy, kundi ang sapilitang umalis ng bahay na tanging brief lang ang suot. Nang tuluyang nakaalis ang lalaki, ay saka nagpaliwanag si Ivy. Kinalabasan ay hindi pala aksidente ang nangyari. Nito ay anak daw ni Aling Cristel ang lalaking iyon. Ang nakatabi niya buong magdamag at sa katunayan ay hindi iyon ang unang beses na nagkita at nagkasama ang dalawa. Doon ay tuluyan ang inamin ni Ivy na may lihim na relasyon pala sila ng lalaking anak ni Aling Cristel na si Miguel. Balikbayan lang si Miguel. Ilang taon din itong nanirahan sa Ilocos Sur. At sa katunayan ay ilang buwan pa lamang simula nung makauwi ang lalaki sa kinalakihang probinsya. Nung una raw ay wala naman talagang nararamdaman si Ivy sa lalaki. Ngunit dahil sa sobrang pagiging seloso ng nobyong si Reggie, ay doon na siya nasakal sa binata at piniling pagtaksilan nito. Nahulog ang loob ni Ivy sa binatang si Miguel at ganon din ito sa kanya. Madalas namang palihim na nagkikita ang dalawa. Ayon din kay Ivy,
ay binabalak din daw naman talaga ng dalaga na hiwalayan na ang nobyong si Reggie. Ngunit naghahanap lang siya ng tamang tiyempo upang makipaghiwalay sa selosong nobyo. Mas lalong sumama naman ang timpla ng mukha ng ginang dahil sa mga sinabi ng dalagang anak. Napapailing na lamang siya bago problemadong lumabas sa kwarto ng dalaga. Ngunit nang nakarating siya sa may sala, ay ganun na lamang ang pagkabigla niya nang bumungad sa kanya si Reggie. Napako sa kanyang kinatatayuan ng ginang nang tuluyang nakalapit sa kanya ang binatang si Reggie. Binati pa siya ng nobyo ng anak at nagmano sa kanya. Nataranta pa ang nanay ni Ivy na hinila ang binata patungo sa kusina at inalok ng kung ano-ano. Tinanong siya ng binata kung nasaan ang nobya nito, kaya nagsinungaling siya na nag-aayos pa ang dalagang anak upang pumasok sa parlor na pinagtatrabahuan nito. Mukhang naniwala naman sa kanya ang lalaki dahil napangiti pa ito bago ininom ang kapeng tinimpla ng ginang para sa kanya. Maya-maya pa ay lumabas na rin ng silid niya si Ivy. Hindi na siya nabigla pa nang makita ang nobyo na kasama ng ina dahil narinig na niya ang boses ng mga ito mula sa kanyang kwarto. Napasulyap pa si Ivy sa ina bago binalingan ng nobyo. Pilit na napangiti si Ivy. Sa kanya sinalubong ng halikan nobyo na agad naman siyang tinugunan. Napapailing-iling na lamang ang ginang dahil sa nasaksiyang ngunit may bahagi sa kanya na natatakot dahil sa maling ginagawa ng anak. Nalulungkot din siya para sa binatang si Reggie dahil tiyak na masasaktan ito sa oras na malaman niya na pinagtataksilan siya ng kanyang nobya. Araw ng Miyerkules, 3 araw na rin ang nakalipas simula nung aksidenteng natuklasan ng ina ni Ivy ang kataksilan ng dalagang anak sa nobyo nito. Simula nung araw na iyon ay nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mag-ina. Hindi rin namang ginusto ng dalaga na magkaroon sila ng hidwaan ng nanay niya. Ngunit nahihiya lang kasi siya sa kanyang ina, lalo na at nalaman niyang nagtataksil siya kay Reggie. Wala rin naman nagbago sa relasyon nila ni Reggie. Araw-araw pa rin naman sila nagkikita at nag-uusap. Yun nga lang ay napakaseloso pa rin ng nobyo. Kahit na nagkikita ang dalawang magkasintahan, ay patuloy pa rin napasikretong nakikipagkita si Ivy sa karelasyon niyang si Miguel. Ilang beses pa siyang kinumbinsi ng lalaki na hiwalayan na ng dalaga ang nobyo nito at sumama na lang sa kanya pabalik sa Ilocos. Pasado 2:00 ng hapon, nasa likuran ng parlor shop ng hapong iyon si Ivy at ang karelasyon niyang si Miguel. Masayang nag-uusap ang dalawa nang hindi inaasahang dumating si Reggie na ikinagulat ng dalaga. Nagtatakang lumapit pa sa kanilang dalawa si Reggie. Bagyang kumunot pa ang noon ng binata nang mapagtanto niyang magkahawak kamay ang dalawa at sa sobrang selos at galit na naramdaman ay walang pasabing sinugod niya ng suntukan lalaking si Miguel. Nang dahil sa ginawang iyon ni Reggie ay napatili si Ivy sa kaagarang napalayo sa dalawang lalaki ng mga sandaling iyon. Sigaw ng sigaw si Ivy at pinapatigil ang dalawa sa pag-aaway. Ngunit animoy bingi ang mga ito dahil hindi man lang siya pinakinggan. Pero ilang saglit pa ay may dumating na grupo at inawat ang dalawang lalaking nagsusuntukan. Nang tuluyang mapaglayo ng mga tao ang dalawa, ay galit na binalingan ni Reggie ang nobya at walang imik na hinila ang dalaga paalis sa lugar na iyon. Akmang susundan pa sana ni Miguel ang dalawa, ngunit agad naman siyang hinarangan ng mga taong nandun, kaya wala itong nagawa kundi ang manatili sa pwesto. Dinala ni Reggie ang nobya sa bahay nito. Bakas pa rin ang sobrang galit sa mukha ng binata dahil namumula pa ang mukha nito na siya namang ikinabahala ni Ivy. Lalo na nang magtanong ang binata kung sino ang lalaking kasama nito at kahawak kamay. Walang maghihiwalay, Ivy. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ginawa ko ang lahat sa iyo. Minahal kita ng buong buo kaya hindi ako makakapayag na basta na lamang na mapunta ka sa iba. Akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Nanlilisik ang mga mata ni Reggie matapos ipagtapat ni Ivy ang kataksilan sa kasintahan. Maras na manghinila ni Reggie ang nobya at sapilit ang ipinasok ito sa kwarto niya.
Mas lalong nakaramdam ng takot si Ivy dahil sa kakaibang inasta ng nobyo. Nagpupumigla siya sa binata na mas lalong ikinagalit lang ng lalaki sa kanya. Nang makarating sila sa kwarto, ay agad na tinulak ni Reggie ang nobya sa silid saka sinara ang pinto. Tuluyang napahikbi si Ivy at nagmamakaawa sa nobyo. Napakawala na siya kaya isang malakas na sampal ang iginawad sa kanya ng lalaki at sa sobrang lakas nun ay napasalampak si Ivy sa sahig. Nang gigigil naman na hinawakan ni Reggie ang panga ng dalaga at makailang beses niyang inulit kay Ivy na sa kanya lang siya bago tuluyang ginasa ang dalaga. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ivy sa loob ng bahay ni Reggie. Ngunit animoy nasa gitna sila ng isang isla na tanging sila lang ang taong nandun. Dahil wala man lang may makarinig ng sigaw niya. Ilang beses pang nagmakaawa si Ivy sa nobyo na itigil na nito ang karasang ginagawa sa kanya. Ngunit sunod-sunod na sampalang iginawad ni Reggie sa nobya nang sinubukan itong manlaman sa kanya. Nang magsawa sa ginagawa ay doon na kusang tumigil si Reggie. Napapahalakak pa siya ng masilayan kung papaanong manghina ang nobya at manginig sa sobrang takot. Anito ay para sa kanya lang daw ang dalaga at kabayaran iyon sa ginawa nitong pagtataksil sa kanya. Nakaramdam din ng pagod si Reggie. Kaya napagpasya niya magpahinga ngunit halos hindi siya makatulog dahil sa gulgol ng nobyang katabi. Nangihina man si Ivy ay nagawa pa rin itong makatayo. Tinanong pa siya ni Reggie kung saan siya pupunta. Ngunit walang imik siyang lumabas ng silid ng binata. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng bahay ng lalaki. Agad siyang nahabol ng nobyo at binalaan siya ng oras na umalis siya ay pagsisisihan niya ito ng buong buhay niya. Galit na binalingan ni Ivy ang nobyo at sinigawan na isang demonyo raw ang nobyo. Napasigaw din ang dalaga. Nang makilala at makasama ang isang tulad ni Reggie ay labis niyang pinagsisisihan. Hindi alintana ang paparating na panganib ay nagpatuloy si Ivy sa kanyang binabalak. Tuluyan siyang lumabas sa bahay ng binatang si Reggie. Labis niyang kinamuhian ng nobyo. Alam niyang nagtaksil siya sa kasintahan, ngunit labis na ang pagiging seloso ng nobyo at iyon ang hindi niya matiis. Nakakailang hakbang pa lang si Ivy palayo sa bahay ni Reggie nang bigla na lamang niyang narinig na sumigaw ang binata at nang sulyapan niya ito ay ganun na lamang ang takot na naramdaman niya nang makitang may hawak na pataliman nobyo. Kung mukha mo ang dahilan kung bakit nauumaling sa iyo ang ibang mga kalalakihan, hayaan mo tuluyan na kitang tatanggalan ng mukha, mapasakin ka lang Ivy. Umalingaw-ngaw naman ang sigaw ni Ivy matapos siyang habulin ni Reggie ng patalim. Sigaw ng sigaw ang dalaga habang walang tigil sa kakatakbo sa nobyo. Ngunit sa hindi inaasahan ay aksidente siyang natapilok sa batong nakaharang sa daan dahilan kung bakit siya nadapa. Hindi pa man tuluyang nakakabangon si Ivy mula sa pagkakadapa ay napatili siya ng patungan siya ni Reggie at hindi na nagdalawang isip na sunod-sunod na sinaksak ng patalim ang kanyang mukha. Nagmistulang halimaw si Reggie dahil sa pinaghalong selos at galit na kanyang naramdaman. Nang magsawa ang lalaki sa kasasaksak sa mukha ng nobya, ay tuluyan niya na itong tinanggalan ng mukha. Napahalakak pa ng tawa si Reggie dahil sa walang tigil na kakaiyak at pagmamakaawa ng nobya dahil sa ginawa niya. Ang kalunos-lunos na pangyayaring iyon ay naabutan ng ilang mga taga-baryo na nakarinig ng ginawang pagsigaw ni Ivy. Nagitla pa sila matapos nilang masaksihan ang nakakahilabot na karasang iyon. Ilan sa mga taong nakasaksi ay nanginig sa sobrang takot, ang iilan naman ay galit na sinugod si Reggie saka inatake. Hindi na nagawang makatakas pa ni Reggie sa mga taong umatake sa kanya dahil sa sobrang liksi ng pagkilos ng mga ito. Pinagtulungan ng mga tao si Reggie. Sunod-sunod na suntok at sipa ang natanggap ng binata sa kanila hanggang sa nanlaban si Reggie. Ngunit dahil mas marami ang mga taong kaaway niya ay hindi na ito nakapalag pa. Ang pangyayaring iyon ay nabalitaan din ng nanay ni Ivy dahilan kung bakit agad na sumugod ang ginang sa pinangyarihan ng krimen. Halos gumuho na ang mundo ng ina ni Ivy nang naabutan niya ang kalunos-lunos sa sinapit na nag-iisa at dalagang anak.
Habang pinagtutulungan ng mga tao si Reggie, ay sinugod naman ng iilan si Ivy sa ospital. Tumigil lang ang mga kalalakihan sa pananakit kay Reggie nang magsawa ang mga ito. Tapos ay dinala nila si Reggie sa presinto at agad namang ikinulong. Makalipas ang ilang mga araw, ay natagpuan na lamang ang bangkay ni Reggie na nakasabit sa loob ng presinto. Mulat pa ang mga mata ng lalaki nang mawalan ito ng hininga. Marami ang nakapagsabi na maaaring nagpakamatay daw si Reggie, ngunit ayon naman sa iilan ay marahil may pumatay kay Reggie, lalo na at nawawala ang mga daliri sa kamay ng binatang lalaki. Hindi pa man tuluyang naiburol ang bangkay ng binata, ay misteryosong nawala na lamang bigla ang kanyang labi. Ang misteryosong pagkamatay at pagkawala ng bangkay ni Reggie ay muling naging usap-usapan sa kanilang lugar. Samantalang nasa ospital pa rin si Ivy at comatose. Halos hindi naman na makakain at makatulog ng maayos ang nanay ni Ivy dahil sa kanyang sinapit. Nagsisisi rin ng ginang at naisip niya na kung sana ay pinangaralan at sinuway niya agad ang dalagang anak sa pagtataksil sa nobyo nito, marahil ay hindi na sila aabot sa ganong sitwasyon. Kinamumuhian din niya si Reggie dahil sa kademonyo ang ginawa ng lalaki sa nag-iisa niyang anak. Di niya lubos sa kalain na mauuwi sa ganitong trahedya ang relasyon ng dalawa. Gabi ng Biyernes, kabilugan ng buwan. Nagkataong ginabi ng pag-uwi si Tata Pedro. Isa siyang matandang albularyo sa baryo. Mag-isa at tahimik na tinatahak ni Tandang Pedro ang mahaba-haba at masukal na kalsada ng gabing iyon nang bigla na lamang may umatake sa kanya. Hindi iyon inaasahan ng matandang albularyo. Hindi niya ring maiwasang makaramdam ng kilabot, lalo na at nasa liblib siya na bahagi ng baryo at tiyak na walang may makakarinig o makakakita sa kanya. Pero naunahan man daw ng takot si Tata Pedro, ay nagawa pa rin niyang labanan ang nilalang na umatake sa kanya sa pamamagitan ng mga orasyon. Matapos yun ay tuluyan ng lumayo ang nilalang. Patuloy pa rin lumalaganap ang kasamaan ng misteryosong aswang sa baryo. Sunod-sunod na ibinalita sa mga pahayagan at radyo ang karumal-dumal na pagkamatay ng mga biktima, hanggang sa umusbong ang haka-hakang aswang daw ang anak na lalaki ni Aling Cristel na si Miguel. May nakapagsabi na nahuli raw niya si Miguel na pumapasa ng tao pa uwi sa bahay nila. Doon din lumabas ang usap-usapan ang biglaang pagkakaroon ng negosyong katayan ng karne ng mag-ina na siyang ipinagtataka ng mga tao. Hindi ba kayo nagtataka? Wala naman silang alagang mga hayop at ni minsan ay walang may dumaang truck ng mga karne sa baryo. Kaya saan sila kumukuha ng karne na ibinebenta araw-araw? Napakamura rin ang benta nila. Asik ng isang matandang lalaki na ikinasang-ayon ng karamihan. Nang dahil sa walang tigil na pagkalat ng haka-hakang iyon, ay kusang kumilos ang mga tao at inalam ang kababalaghang nangyayari sa kanilang lugar. Pinasok nila ang bahay nila Aling Cristel at doon nila napatunayan na totoo ang kanilang hinala. Maraming mga labi at karne ng tao ang nakita nila sa loob ng bahay ng mag-ina. At ang mas nakakagulat pa ay nung nakita nila ang koleksyon ng iba't ibang mga mata at mga daliri sa kwarto ni Miguel. Tapos sa isang sisidlan ay doon nakalagay ang nawawalang mga daliri ni Reggie dahil may pangalan pa ito ng binata. Kinuha ng mga otoridad ang bawat ebidensyang nalakap nila. Agad na gumawa ng aksyon ng mga otoridad at pinaghahanap ang mag-ina. Binalot ng takot at kilabot ang mga taong bayan dahil sa natuklasang iyon. Sa kasamang palad, bago pa nila tugisin ang mag-inang aswang, ay nagawang makatakas ng mga ito. Kasabay ng paglaho ng mag-inang sina Aling Cristel at Miguel, ay naglaho rin ang mga kilabot at kababalagan sa baryo. Samantala dahil sa mga sugat at saksak na natamo ng dalagang si Ivy, ay kusang bumigay ang katawan niya na mas lalong ikinaguho ng mundo ng kanyang ina. Isang gabi bago nakatakdang burol ni Ivy, ay napanaginipan pa siya ng ginang at sa panaginip niyang iyon ay humihingi ng tawad ang dalaga dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Halos hindi makapaniwala ang mga tao dahil sa pangyayaring iyon. Sino ang mag-aakala na dahil lang sa pagiging seloso ni Reggie ay nagawa siyang pagtaksilan ng nobya?
Sino rin ang mag-aakala na ang ipinalit ni Ivy sa nobyong si Reggie ay si Miguel na isa palang aswang at siya ang punot dulo ng kababalaghang nangyayari sa kanilang baryo. Sino rin ang mag-aakala nang dahil sa selos at pagtataksil ay nauwi sa kalunos-lunos na trahedya ang magkasintang sina Ivy at Reggie. Sa pagtatapos ng kwento ay nais kong tandaan nyo, normal lang na magmahal ngunit kung magmamahal ka man ay huwag sobra dahil ang pagmamalabis ay maaaring may maidulot na masamang bunga. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ang ibang tao. At alam nyo ba kung ano ang nagpapatibay sa isang relasyon? Yun ay ang tiwala. Magtiwala ka lang sa kapareha mo at huwag mong pairalin ng pagsiselos. Kung nakaramdam ka man ng pagod o pagkasawa sa iyong kapareha, hindi solusyon ang pagtataksil. Tapatin mo ang kapareha mo at magpakatotoo kayo sa isa't isa. Ang mga taong tunay na nagmamahal ay may tiwala sa kanilang kapareha. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.